Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang Chapter 84 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Ang pinakamabuting tao ay maaaring maging pinakamasamang mamamatay tao anumang oras. Ito ang isang pangungusap na naglalarawan kay Guam Divine Doctor sa Ways of Survival. Guam Divine Doctor Hyojun, ayon sa mga tala sa Ways of Survival, ang bagay na pinaglaanan ni Hyojun ng mga huling taon ng kanyang buhay ay hindi medisina kundi lason. Tulad ng maraming dakilang tao na kalaunan ay naging mga constellation, naabot ni Hyojun ang isang antas na higit pa sa nakasulat sa tunay na kasaysayan. Kung makagagawa ako ng lason na kayang pumatay ng kahit sino, makagagawa rin ako ng gamot na kayang magligtas ng kahit sino. Matapos mamatay si Haring Seonjo, ipinatapon si Hyojun at ginugol niya ang huling 7 taon ng kanyang buhay sa paghahanap ng sagot sa tanong na ito. Bakit ang lason ay nagiging gamot para sa ilan ngunit lason para naman sa iba? Isang araw. Sa mga huling taon ng kanyang buhay, sa wakas ay natagpuan niya ang isang mahiwagang sagot, hindi ang katawan kundi ang espiritu ang tumutukoy sa epekto ng lason. Isang lason na nilikha sa pamamagitan ng pagsusuri sa 1,000 kaluluwa. Ang resulta nito ay ang makalangit na lason na dumadaloy mula sa katawan ni Lee Seolhwa, ang 1,000 Spirits Poison. Ang Dongi Bogam ay isinulat dahil sa kabiguan ni Hyojun na makamit ang 1,000 Spirits Poison. Gumalaw ako sa loob ng 1,000 Spirits Poison at walang awang hinampas si Lee Seolhwa. Tumilapon siya sa hangin. Hindi mahirap talunin si Lee Seolhwa kapag hindi gumagana ang kanyang lason. Ang 1,000 Spirits Poison ang dahilan kung bakit naging isa siya sa 10 Evils. Kung hindi ko nakuha ang Dongi Bogam, malamang ay naging biktima ako ng kanyang reputasyon. Sa pagkakataong ito, malas siya. Ang constellation na Guam Divine Doctor ay nakatingin sa iyo na tila naawa. Ang constellation na Guam Divine Doctor ay umaasang haharapin mo ito ng maayos. 300 coins ang na-sponsor. Walang kinalaman ang impeksyon ng parasite sa mga intensyon ni Guam Divine Doctor. Sa madaling salita, ang pag-atake ni Lee Seolhwa sa akin ay hindi ayon sa sarili niyang kagustuhan. Pero teka, 300 coins lang ang simponsor niya. Ang constellation na Seo Le Ilpil ay umaasang haharapin mo ito ng maayos. Ang constellation na Bald General of Justice ay umaasang gagawin mo ang iyong makakaya. 300 coins ang na-sponsor. Hindi ko pinansin ang mga reaksyon ng mga constellation at nilapitan si Lee Seolhwa. Gumagapang siya sa lupa habang nangingibabaw ang takot sa kanyang mukha. Ramdam ko ang tingin ni Yoo Jong-hyuk mula sa malayo. Malamang ay masasaktan ng husto si Yoo Jong-hyuk kung mamamatay si Lee Seolhwa dito. Tiningnan ko ang nakahandusay na si Lee Seolhwa at nagsalita. Hoy! Kung tutuusin, ang kinakausap ko ay ang parasite na si Antinous na nasa loob niya. Mas mabuti kung lumabas ka na. Hindi pa huli ang lahat. Bumalik ka sa tungkulin mo bilang isang guide. Turuan mo ang mga tao ng mga skill at makisama ka sa kanila. Kung magsisikap ka, baka maging constellation ka rin balang araw. Ang parasite queen na si Antinous ay isang malakas na bayani. Hindi niya mailabas ang buong lakas niya dahil nalilimitahan siya ng probability. Hindi imposibleng maging constellation siya kung magpapatuloy siya bilang isang guide at makakaipon ng sapat na history. Kayo, mga tao, ayaw ko sa inyo. Ang problema ay itinuturing niyang mga kaaway ang mga tao. Isa rin itong matinding pagkamuhi. Tumingin ako sa disaster meteorite na paminsan-minsang nanginginig. Pasensya na at nawasak ang mundo mo. Pero kailangan mo bang wasakin din ang mundong ito? Ulitin mo ba rito ang parehong trahedya? Mamamatay kayong lahat. Pinanood ko ang nakangiting si Antinous at napabuntong hininga. Kung hindi siya kusang lalabas, kailangan ko siyang piliting lumabas. Sa totoo lang, ayaw kong gamitin ang pamamaraang ito. Hindi lamang dahil sa sakit na mararanasan ni Lee Seolhwa. Ayaw ko ring pasanin ang problema ng pakikitungo kay Antinous matapos siyang lumabas sa katawan nito. Tumingala ako sa langit. Ang mga constellation ng Korean Peninsula. May utang ako sa kanila noong nakaraan, kaya sa pagkakataong ito kailangan kong gumawa ng isang kompromiso na activate ang special option ng Dongi Bogam, incomplete,
na ipasa sa iyo ng Dongi Bogam, incomplete ang esensya ng Oriental Medicine. Mayroon lamang akong incomplete na bersyon ng Dongi Bogam, kaya hindi ako makagagawa ng mga himala tulad ng paglikha ng napakalakas na lason o pagliligtas ng taong naghihinalo. Gayunpaman, kaya kong magsagawa ng mga simpleng paggamot, halimbawa, ang pagtanggal ng isang parasite mula sa katawan, kailangang hindi makagalaw ang kanyang katawan upang maging maayos ang paggamot. Kaya hinawakan ko mula sa likuran ang mga braso ni Lee Seolhwa at pinigilan siya sa lupa. Maaaring magmukhang kakaiba ang posisyon namin, ngunit malalim na nakabaon ang kanyang kamalayan. Sinasabi ng sentido komun na hindi dapat pakialaman ng isang tao ang dating kasintahan ni Yoo Jong-hyuk maliban na lamang kung baliw siya. Lalo na sa harap mismo ni Yoo Jong-hyuk, na-activate ang exclusive skill na Hit a Pressure Point Level 2, sinimulan kong pindutin ang iba't ibang pressure point sa katawan ni Lee Seolhwa. Hindi nagtagal, namula ang kanyang balat at nagtanim ako ng isang karayom na gawa sa magic power sa dugong tumutugon sa kanyang katawan. Unang beses ko itong ginawa, kaya hindi ko alam kung gagana ba ito, masakit. Sobrang sakit. Malakas na napasigaw si Lee Seolhwa. Hindi ko siya pinansin at ipinagpatuloy ko ang pagpindot sa kanyang mga pressure point. Pagkatapos, unti-unting nagbago ang sigaw ni Lee Seolhwa. Mula sa iyak ng isang insekto, naging boses ito ng isang tao. Ang kakaibang bagay ay gumagamit ako ng Oriental Medicine upang alisin ang parasite mula sa katawan. Nakakahiya isipin na ang isang taong hanggang ngayon ay umaasa sa Western Medicine ay biglang nagsasanay ng Eastern Medicine. Ang esensya ng Oriental Medicine ay epektibo. Ang constellation na Guam Divine Doctor ay nakatingin sa iyo ng may mainit na ekspresyon. Tumayo ako habang hinihingal si Lee Seolhwa. May dilaw na mukus na umaagos mula sa mga glandula sa kanyang katawan kung saan inilalabas ang lason. Ang mukus na iyon ang tunay na katawan ng parasite. Siguradong nasiyahan na ang mga constellation. Ang constellation na Guam Divine Doctor ay nagpapasalamat sa iyong mabuting gawa. 500 coins ang nasponsor. Dahan-dahang bumukas ang mga mata ni Lee Seolhwa. Bumalik na ang kanyang kamalayan, ngunit wala pa ring focus ang kanyang paningin dahil kamakailan lamang siyang nahawahan ng parasite. Hindi niya kayang makita ng maayos ang mukha ko dahil kalahating patay ang kanyang 5 pandama. Sino? Sino ka? Alam na alam ko kung ano ang mangyayari kapag sinagot ko ang tanong na yon. May katulad na bagay na nangyari noong iniligtas ni Yoo Jong-hyuk si Lee Seolhwa sa ibang mga round. Kaya ang mahalaga ay hindi ang aking pagkakakilanlan, pinadala ako ni Yoo Jong-hyuk. Kim Dokja. Huwag kang gumawa ng anumang hindi kinakailangan, tumagos sa aking mga tainga ang galit na boses ni Yoo Jong-hyuk. Nagbago ang ekspresyon ni Lee Seolhwa, Yoo Jong-hyuk. Sino iyon? Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Kailangang maging bahagi ng grupo ni Yoo Jong-hyuk si Lee Seolhwa na dating kilala bilang poisoner. Matapos lumitaw ang mga propeta at bumagsak ang Absolute Throne, unti-unting nagbabago ang daloy ng mundong ito mula sa alam ko. Mahirap ulitin ang mga pagkakamali ng orihinal na daloy ng kwento, ngunit mahirap din makita ang hinaharap na hindi ko naman alam, kaya kinakailangang balansihin mismo ang mahahalagang pangyayari. May ilang bagay na dumadaloy ng pareho, habang ang iba naman ay nagbabago, maraming liko at pagbabago, ngunit sa anumang kaso, naisip kong ang round na ito ay papalapit sa ideal na pagkakatulad na matagal ko nang iniisip. At ang poisoner. Hindi, ang immortal doctor na si Lee Seolhwa ay maaaring maging isa sa pinakamahalagang fixed point ng pagkakatulad na ito, Kim Dokja, tapos narito. Lumingon ako at nakita kong papalapit sina Han So-young at Yoo Sang-ah. Kahanga-hanga. Napabagsak ba talaga nilang dalawa ang ganoon karaming tao? Maaaring nawawala ang poisoner sa sitwasyong ito, ngunit sila pa rin ang poisoners group, naging walang saysay ang orihinal na plano. Maaaring maihambing ang dalawang ito sa ghost fleet ni Lee Ji-hye at armed zone ni Gong Pil-du. Sandali, huwag kayong lumapit dito. Kailangan kong pigilan ang kanilang paglapit. Magiging mahirap kung wala silang immunity laban sa impeksyon. Hindi pa tapos ang laban na ito, tao. Ang mukus na lumabas mula sa katawan ni Lee Seolhwa ay nagtipon at naging isang bola sa hangin. Parasite Queen Antinous, nakakatakot siya kapag nasa parasitic mode. Ngunit mas nakakatakot siya kapag wala siyang host. Gumalaw ang mukus na parang maliit na insekto at nagsimulang bumuo ng hugis. Isa itong katawan na nabuo mula sa mga sustansyang naipon sa loob ng maraming taon. Mayroon itong magagandang kurba at matitibay na kalamnan. Mayroon siyang mga pakpak na parang sa tutubi at buntot na kahawig ng alakdan. Ang buong katawan niya, maliban sa mukha,
ay nababalutan ng shell ng isang insekto, ngunit mas mukha siyang isang nilalang na may dalawang paa kaysa sa isang insekto. Ngayon pa lamang nagsisimula ang tunay na labanan. Lumayo kayo bago kayo mahawa. Itinutok ng matalim niyang buntot ang sarili nito sa aking tiyan, na-activate ang epekto ng dongi bogam, incomplete. Ang iyong katawan ay immune sa parasitic infection. Napakabilis nito kaya hindi ko naiwasan ang pag-atake, kahit mayroon akong mahigit 50 agility. Halos hindi ko nahuli ang buntot bago nito tuluyang mabutas ang aking katawan. Kung tumama ito, siguradong magkakaroon ako ng butas sa tiyan. Ginamit niya ang katotohanang hawak ko ang kanyang buntot upang lumipad patungo sa akin at hampasin ako. Tumilapon ako sa lupa at napuno ng matinding sakit ang aking katawan, malakas, mas lalo siyang lumakas nang wala siyang host. Ang kapangyarihan ng kanyang tunay na katawan ay maihahambing sa isang 5th grade insect king species. Nang ilabas ni Antinous ang buong kapangyarihan niya sa pakikipaglaban, katumbas ito ng degraded fire dragon na minsan ko nang pinatay. Maaaring nawasak ang mundo niya, ngunit isa pa rin siyang bayani ng kanyang mundo. Kasing lakas niya si Lycaon na lumitaw mula sa yellow meteorite, hindi ibig sabihin nito na wala na akong pagkakataon. Isang malinaw na paglabag sa mga patakaran ng senaryo para sa isang guide na magdulot ng ganoong kaguluhan bago matapos ang 5th senaryo. Hindi lamang ito tungkol sa pagpatay ng ilang tao. Sinubukan pa niyang mapisa ang isang disaster na nangangahulugang isinuko na niya ang kanyang probability. Ang senyales ng isang probability storm ay bumababa na sa katawan ni Antinous habang lumilipas ang oras. Mas bibilis ang pagkawasak ng kanyang katawan kahit hindi ko siya atakihin. Isa itong laban na maaari kong mapanalunan kung makakabili lamang ako ng sapat na oras. Ang problema ay kung gaano karaming oras ang kaya kong bilhin bago ako mamatay. Sa sandaling iyon, nagsimulang manginig ang protection symbol ng Immuntar. Tama. Mayroon nga pala nito, hinawakan ko ang aking masakit na katawan at sinabi sa kanya, pasensya na, pero hindi ako ang kalaban mo. Habang sinasabi ko iyon, isang kislap ng pilak na liwanag ang tumawid sa kalangitan at nagdulot ng malakas na sonic boom. Kumalat sa hangin ang napakagandang balahibo habang may isang nilalang na bumagsak sa harapan ko kasabay ng malakas na dagundong. Mahigit 3 metro ang taas ng nilalang. Tumayo si Lycaon, prinsipe ng Immuntar, pasensya na sa pagkaantala, protector. At iyon na para sa kabanata ngayong araw. Talagang nagiging mas interesante na ang mga pangyayari. At siguradong magiging sobrang intense ang susunod na episode. Kung fan ka ng series na ito o ng iba pang anime tulad ng Solo Leveling, Omniscient Reader's Viewpoint, o The Beginning After the End, naglagay ako ng ilang anime figures at merchandise sa description. Makikita mo roon ang mga character figures, collectibles, at anime-themed items kung gusto mong suportahan ang channel o bumuo ng sarili mong anime setup. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.